Puntahan, wala pong iba, kundi ang nangyari naman po sa Davao dahil nagkaroon daw doon ng malakas na pagyanig. So puntahan natin si Bril Montalvo at Si alamin kung kamusta dyan. Kamusta dyan, Bril? Hi, Bill. Bok, Jovi, Maricel, hindi bababa sa 10 ang nararamdaman pa rin nga aftershocks dito sa probinsya ng Davao Oriental matapos yumaniga ito nga magnitude 6.4 na lindol pasado alas 11 kaninang umaga na sumentro dito nga sa bayan ng Manay. Ayon nga sa LGU ay wala silang masyadong natala na mga major damages kagaya ng sa infrastruktura, sa agrikultura, mga daan, mga gusali at iba pa. At wala ding mga naapektadong residente dito nga sa Manay, Davao Oriental sa kasagsagana ng pagyaniga ng lindola. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang assessment ng LGU sa nangyaring lindol. Gayunpaman, nakahanda pa rin, naka-standby pa rin, naka-ready pa rin ang munisipalidad ng Manay sa anumang posibleng mangyari nga sa maging hanggang sa ngayon kasi ay nararamdaman pa itong mga aftershocks. At kanina din sa kasagsagan ng pagyanig ay may mga eskwelahan na nagsuspindi na ng kanilang mga klase kasi merong 11 estudyante at isang guro sa iba't ibang paaralan nga sa Manay, Davao Oriental ang isinugod sa Manay District Hospital matapos mahirapang huminga at mawala ng malay sa kasagsagana ng pagyanig. Sa ngayon ay nakalabas na sila ng ospital at nakabalik na rin sila sa kanilang mga bahay. Oo, pero Bril, after nyo maramdaman yung pagyanig dyan kanina, kamusta? May mga aftershocks ba? Gaano kadalas? Gaano kalakas? Alam mo, Maricel, kanina mga pasado alas 11 ng umaga, doon sa kasagsagan ng pagyanig nito nga magnitude 6.4 na lindol, ay nandoon kami sa Trento, Agusan del Sur kasi may pina-follow up kaning isang vehicular accident doon kung saan 5 ang nasawi at nandoon kami sa loob ng sasakyan. Mararamdaman talaga namin na parang dinuduyan ito nga sasakyan namin kanina sa kasagsagan ng pagyanig nito nga magnitude 6.4. Hindi lang sa Manay, sa Agusan at pati na rin sa Surigao del Sur, sa Hinatuan, maging sa Davao City ay ramdam ito nga magnitude 6.4 na lindol. Maging hanggang ngayong gabi ay nararamdaman pa rin ito nga kaunting aftershocks dito sa probinsya ng Davao Oriental. Maricel. Okay. Ingat kayo dyan, Bril. Confirm ko lang, Bill. Tama ba intindi ko? Walang major incident of casualties so far. Tama ba? Tama ka nga dyan, Bok. Walang nagpapasalamat ito nga LGU nga ng Manay at buong probinsya ng Davao Oriental kasi wala silang naitalang major casualty maliban dito sa 11 estudyante at isang guro na isinugod kanina sa ospital ng Manay dahil nahirapan silang huminga at nahimatay sila sa kasagsagan nga nitong pagyaniga ng lindol. Bok. Pero wala nang kinailangang evacuate, ano, Bril? Yes, Maricel, wala namang in-evacuate nga sa Manay at sa buong probinsya din ng Davao Oriental. Malayong-malayo ito sa nangyaring magnitude 7.4 na lindol noon nga Oktubre sa nakaraang taon sa Manay, Davao Oriental pa rin kung saan maraming gusali ang nawasak at maging hanggang sa ngayon ay hindi pa rin magagamit kagaya ng Manay District Hospital, yung mga paaralan at may mga simbahan na wasak pa rin sa kasagsagan ng pagyayanig noong nakaraang taon, Oktubre, sa Manay, Davao Oriental. Okay, sige. Okay, maraming salamat. Bril Montalvo reporting live from Manay, Davao Oriental. Thanks, Thank you, Bril. Bril. Ingat, ingat.